Noong unang panahon, sa isang lugar na puno ng sikat ng araw at alikabok ay may mga hari at napakarami nila, apat na malalaki at makapangyarihang hari mula sa silangan na mas gusto nila na mas higit pa, higit na lupain, higit na kayamanan at higit sa lahat. Kaya ipinarada nila ang kanilang mga hukbo laban sa mas maliit na 5 hari na naninirahan sa maganda at luntiang lambak. Ang malalaking hari ay mabangis at malakas dahil nakipaglaban na sila sa labanan noon. Ang mga hari ay may matatalim na espada at merong pusong sakim at dumating sila na parang bagyo. Handang walisin ang lahat, makuha lang ang gusto nila para sa kanilang sarili. Ito'y sobrang nakakatakot na panahon para sa mga naninirahan sa lambak. Sinubukan ng mas maliliit na 5 hari na lumaban at tinipon nila ang kanilang mga sundalo at tumayo laban sa mga kapangyarihang mananakop. Ngunit ang lambak kung saan sila naglaban ay mapanlin lang dahil merong isang butas o balon na puno ng alkiltran o espalto. Ang hari ng Sodoma at Gomora ay nahulog doon. Kaya ang kanilang mga hukbo ay tumakas at tumakbo sa kabundukan at doon sila nagtago. Kaya nanalo ang apat na malaki at makapangyarihang hari. Nagmarcha sila sa lungsod ng Gomora at Sodoma at kinuha ang lahat ng makita nila. Kinuha nila ang lahat ng pagkain, ginto at lahat ng mahalagang kayamanan nila. Di lang mga bagay ang kinuha nila, pati mga tao. Alam nyo ba kung sino ang naninirahan sa lungsod ng Sodoma? Ito ay si Lot, ang pamangkin ni Abram. Si Abram at si Lot ay dating magkasama naninirahan. Ngunit ang kanilang mga kawan ay lumaki kaya kailangan nila na maraming espasyo. Niyagan ni Abram si Lot na pumili ng isang napakahusay na lupain at pinili ni Lot ang isang luntiang lambak malapit sa Sodoma. Ngayon, si Lot ay nasa malaking gulo. Hindi alintana ng mga nagwaging hari kung sino siya. Kita lang nila ang isang tao na dinakip. Kinuha nila si Lot at ang kanyang pamilya at lahat ng kanyang pag-aari, lahat ng kanyang tupa, lahat ng kanyang kambing at lahat ng kanyang ari-arian ay nawala. Si Lot ay isa ng bilanggo na ipinarada palayo sa kanyang tahanan na wala ng pag-asa pang makatakas. May nakakita sa nangyari, isang lalaki na nakatakas na tumakbo ng mabilis. Hanggat maaari, hindi siya huminto para uminom at kahit magpahinga, tumakbo siya ng tumakbo hanggang makarating siya sa kampo ni Abram. Si Abram ay naninirahan ng payapa. Sa sagradong kahuyan ng Mamre, humihingal ang lalaki at sinabi kay Abram ang nakakatakot na balita. Sabi niya, dumating ang mga hari, nakipaglaban sila sa isang malaking labanan at nanalo sila. Kinuha nila lahat mula sa Sodoma at kinuha nila ang pamangkin mong si Lot. Nanlumo ang puso ni Abram. Ang kanyang pamilya, ang mahal na pamangkin niyang si Lot ay nasa panganib. Ang kapayapaan ng araw ay nawasak ng nakakatakot na balita na ito. Nang marinig ni Abram ang balitang ito, hindi siya nag-atubili. Hindi man lang niya sinabi ay nakakalungkot naman o bumalik sa tahimik niyang buhay. Di rin niya sinabi na pinili ni Lot ang lupain na iyon, kaya problema niya yun. Hindi, dahil sapagkat alam ni Abram ang kailangan niyang gawin. Pamilya ay pamilya at nangako ang Diyos na pagpapalait siya. Gagawin siyang dakilang bansa. Ito ang panahon para maging matapang. Ito ang panahon upang magtiwala sa pangako ng Diyos. Isang apoy ang lumiliyab sa puso ni Abram. Ito ang apoy ng tapang at pagmamahal. Alam niya na makapangyarihan ang apat na hari at napakalaki ng kanilang hukbo. Ngunit ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamangkin ay mas malaki pa kaysa kanyang takot. Kaya agad siyang kumilos. Wala siyang malaking hukbo tulad ng mga hari. Ang meron siya sariling sabahayan. Tinawag niya ang lahat ng lalaki mula sa kanyang kampo. 318 sila. Hindi sila sundalo. Sila ay mga pastol at naglilingkod. Pero sila ay tapat at malakas at may tiwala kay Abram. Sinabi ni Abram ang kanyang plano. Ang sabi niya, ibabalik natin si Lot. Ito ay mapangahas na plano. Isang mapanganib na plano. Sila ay maliit na grupo na lalaban sa malaking grupo. Kaya mukhang imposible. Ngunit hindi lang sa sariling lakas nagtitiwala si Abram. Nagtitiwala siya sa Diyos. Umalis si Abram at ang maliit niyang grupo na mga lalaki. Naglakbay sila araw man o gabi. Sinusundan nila ang bakas na makapangyarihang hukbo. Hindi sila pinanghinaan ng loob ng mahabang paglalakbay o laki ng kanilang kalaban. Sila ay nasa misyon mula sa puso. Bawat hakbang nila ay hakbang ng pananampalataya.
dahil alam ni Abram na kasama niya ang Diyos, dahil nangako ang Diyos na magiging kalasag niya. At ngayon, kailangan ni Abram ang kalasag na yon higit kailanman. Pinangunahan niya ang mga lalaki na may tahimik na kumpiyansa. Kanyang mga mata ay nakatuon sa pagsagip na naghihintay at nagtitiwala na gagabayan sila ng Diyos. Nagtitiwala na gagabayan ng Diyos ang kanilang mga kamay at bibigyan sila ng lakas. Sa wakas, naabutan nila ang kalaban. Pinagdidiwang ng 4 na hari at ang kanyang mga hukbo ang kanilang tagumpay. Nagkakampo sila para sa gabi. Ang pakiramdam nila ay ligtas at panatag. Wala silang ideya na may maliit na kubo na nagmamasid sa kanila mula sa mga anino. Nakita ni Abram ang mga apoy mula sa kanilang kampo na nagbibigay liwanag sa dilim. Kita rin niya kung gaano karami ang sundalo roon, ngunit hindi siya takot dahil meron siyang matalinong plano. Dahil hindi nila ito lalabanan sa liwanag ng araw, dahil gagamitin niya ang dilim bilang kaibigan. Hinati niya ang maliit niyang grupo, handang sorpresahin ang mga kalaban nang hindi nila inaasahan. Sa isang madilim na gabi, ibinigay ni Abram ang kanyang hudyat. Sabay-sabay nila sinalakay ang mga kampo mula sa iba't ibang panig. Antok at litong-lito ang mga kalaban. Nagdiriwang sila at hindi handa para sa labanan. Nagising sila sa sigawan at kaguluhan. Hindi nila masabi kung gaano karami ang kalaban na umaatake sa kanila. Sa dilim, ang grupo ni Abram parang isang malaking hukbo. Ang akala nila isang malaking puwersa ng kalaban ang dumating sa kanila. Umalat ang takot sa kampo na parang apoy. Napuno ng takot ang mga sundalo ng 4 na makapangyarihang hari. Nagsimula na silang tumakbo at iniwan ang lahat. Hinabol sila ni Abram at ang kanyang mga tauhan. Hinabol nila ito sa buong gabi hanggang sa isang lugar na tinatawag na Hoba sa hilaga ng Damasco. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ang mga hari na maggrupo ulit. Lumaban sila na may lakas na hindi nagmula sa kanilang sarili. Ito ay lakas na nagmula sa Diyos. Tinutulungan sila ng Diyos. Ginawa niya makapangyarihan ang maliit na grupo. Ang matatapang na pastol at lingkod ay lumaban na para bang makapangyarihang mandirigma. Lumalaban sila para sa pamilya at para sa tama, at nakikipaglaban ang Diyos para sa kanila. Ginagawa ang kanilang kahanghangang tagumpay sa imposibleng misyon. At kaya nanalo si Abram at natapos ang laban. Ang 4 na makapangyarihang hari ay natalo nang hindi ng isang malaking hukbo dahil sa pananampalataya ng mga tao at tapang ng kanyang sambahayanan. Nabawi nila Abram ang mga ninakaw na mga kalaban. Nabawi ni Abram ang mga kayamanan at mga pagkain. At higit sa lahat, nabawi niya lahat ng tao. Iniligtas niya ang kanyang pamangkin na si Lot at ang kanyang pamilya. At iniligtas din niya mga tao mula sa Sodoma na mga nabihag. At ligtas na sila lahat ngayon. Malaya na si Lot. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Dumating ang tiyuhin niya para sa kanya. Isinugal ni Abram ang lahat para iligtas siya. Sa lahat ng tao at ari-arian na nabawi, sinimulan na nila maglakbay pa uwi. Hindi lang siya nagdala ng kayamanan, nagdadala din siya ng pag-asa. Ipinakita niya sa lahat kung ano ang tunay na katapangan. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka natakot. Nangangahulugan ito na ginawa mo ang tama kahit na natatakot ka. Nagtiwala si Abram sa Diyos at binigyan siya ng Diyos na isang malaking tagumpay. Iniligtas niya ang kanyang pamilya at marami pang iba. Ang paglalakbay pabalik ay isang masayang paglalakbay. Ang dating mga bilanggo ay malaya na ngayon dahil sa isang tao na nakinig sa kanyang puso at nagtiwala sa kanyang Diyos. Sa kanyang pagbalik ay may nangyaring kahanga-hanga. 2 hari ang lumabas para salubungin si Abram. Ang isa ay hari ng Sodoma na labis na nagpapasalamat. Ngunit ang isa pa ay napaka-espesyal na hari. Ang pangalan niya ay Melchizedek, hari ng Salem, na nangangahulugan na kapayapaan, na siya ay higit pa sa isang hari. Siya isang pari ng kataas-taasang Diyos. Hindi siya dumating na may espada o sundalo. Dumating siya na may tinapay at alak. Dumating siya para parangalan si Abram. Nakita niya na ang tagumpay niya ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi mula sa tulong ng Diyos. Alam ni Melchizedek kung sino ang tunay na bayani sa kwento. Tinignan ni Melchizedek ang pagod na si Abram na nagwagi na bayani at binigyan niya ito ng espesyal na pagpapala. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Puriin ang kataas-taasang Diyos
na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Ito ay magandang sandali. Ang mahiwagan na pari na hari na ito ang nagpapaalala kay Abram na ang Diyos ang lumikha ng lahat na may kapangyarihang magligtas. Ang tinapay at alak ay tanda ng pagkakaibigan at kapayapaan. Nakipaglaban si Abram, ngunit ngayon tumatanggap siya ng pagpapala ng kapayapaan mula sa sariling pari ng Diyos. Alam ni Abram na tama si Melchizedek. Alam niya na binigyan ng Diyos ang kanyang tagumpay. Kaya bilang pagpapasalamat sa Diyos, binigyan niya ang pari ng 10% ng lahat ng mga kanyang nabawi. Nagbigay siya ng espesyal na bahagi pabalik sa Diyos. At pagkatapos, ang sabi ng hari ng Sodoma, maaaring panatilihin mo ang aking mga ari-arian, ngunit ibalik mo lang ang aking mga tao. Ngunit ang sabi ni Abram ay hindi. Itinaas niya ang kanyang kamay sa langit. Nangangako ako na hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol ng sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abram. Nais ni Abram na malaman ng lahat ng kanyang pagpapala ay mula sa Diyos, hindi sa mga hari na nagmula sa lupa. Ang kwento na ito ay nagtuturo sa atin ng magandang aral. Kwento mula sa tapang tungkol sa pagtitiwala sa Diyos kapag imposible ang mga bagay. Ito ay kwento tungkol sa mga pamilya at kung paano natin tutulungan ang mga mahal natin kung sila ay nasa panganib. Hindi nagdalawang isip si Abram na tulungan si Lot. Siya ay umalis lamang. Ang kanyang mga pananampalataya hindi lamang sa mga salita, ito ay sa gawa. Nagtiwala siya sa Diyos na siya ang maging kalasag at binigyan siya ng Diyos na isang malaking tagumpay. At sa pamamagitan ng pagpapala ni Melchizedek na ang Diyos ay lagi nariyan para salubungin tayo pagkatapos ng ating mga labanan. Nag-aalok sa atin ng kapayapaan at nagpapaalala sa atin na siya ang pinagmulan ng ating lakas at pagpapala.